ano is, ano yung kasi dapat kumpletuhin yung story. Ano yung kasi nga, ganito lang yun, no? Ang story lang niya is, nagpunta, kasama ito si Mark Lopez. That's like, that's, alam ko yan eh, that's media training, media exposure sa China para malaman nila kung paano tumatakbo ang media ng China. Kumpletuhin niyo yung story. Ito yung nangyari sa media training, ito yung pinag-uusapan doon, ito yung ganito. Para kumpleto yung bilog ng, alam mo yun, yung shape ng story. Pero yung sinabi mo lang pumunta ng China na indoktrinahan, alam namin yan kasi may intel, pero bakla, ano yung story? Ano yung magpakita kayo na, oh, ito, ganito sila mag-indoctrinate. Hindi yung, kaya sinasalungat kami niyan kasi pumunta yan ng China at na-indoktrinahan. Baliktad. Kaya hindi ka na makasagot, ang ginagawa mo is nag-ad hominem ka na lang. Yun. Hi, hello. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot. At ito ang inyong favorite American colony traitor na nag-uulat mula sa Beijing. Ayan. Let's just wait and see. At meron tayo na namang co-host, ang ating biological woman co-host na si Joey. Sandali lang. Joey, asan ka na? Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. November na. So, let's wait and see. Asan na si Joey? Joey, asan ka na? Magandang umaga po sa inyong lahat ngayong linggo. Sana ang inyong Saturday ay punong-puno ng pagwawalwal at kaligayahang dulot ng mga mamasamasang gabi. Charot. Ayan, ito na si Joey. Add. Ano na mga friends? Hello. Hi! Good morning. Good morning, sabi ni Makoy, Ma'am Sas, ni-block ako ni Benji Contreras nung nasupalpal ko sa MOOE. Bakit kailangan nyo i-report kung na-block kayo ng kung sino-sino man? Kung hindi naman sila importante sa buhay nyo, bakit kayo apektado? Carry lang yun. Pag politiko, yan, dyan kayo na-binlock kayo dahil may nire-raise kayong issue. Kasi nga, amo kayo niyan eh. Correct. Yung House of Representative nang bablock. Oh. Oo. Nang bablock, as in. Block ako nun eh, ng House of Representative. Buhisit. Nang bablock? I-unblock mo ako sa House of Representatives na page. Diyos me. Oh, ang topic natin, Joey, ngayong umaga, ang tagal nating di nag-live, na-miss tuloy ng ating mga televiewers na 53,000. Ngayong... Inak ng mga tao, nasan ka na daw? Ano ba yan? Ang tagal nating, na-miss nila ang tambala. Ay, si Rowena! Hi, Ma'am Bing! Ay, hello! Alam mo, ito, i-clarify ko lang ha. Magkaiba pa rin kami ng political eme ni Rowena Guanzon. Malinaw naman si Rowena ay, kakamping siya noong 2022. Pero Rosa, at ako naman ay... Rosa si Ma'am Bing. Rosa siya. Sandali lang, kaya kang i-clarify. Tapos kami naman dito ay unity. Pero si Rowena Guanzon kasi, ito ay isang Rosa. No? Ano siya, Robredo Sara. Saka kung hindi nyo makakalimutan, noong 2016 elections, di ba commissioner yan, isa yan sa mga commissioner ng COMELEC. Yes. Actually, before nag-COMELEC si Ma'am Bing, siya, COA commissioner. Bakit siya binamambing? Naging teacher mo ba yan? Hindi, boss siya ng kaibigan ko. Boss ng kaibigan ko yan, si Ma'am Bing. Ayun. So ngayon, ayan nasumi pa kay Andy, ayan. Kung naalala niyo yung may pumasok dati na ng Smartmatic doon sa loob ng
Do you remember? Mm-mm. Yun yung may pumasok na Smartmatic doon sa counting ata yan, yung may enye. Oo. Diba? Si Rowena Guanzon yung isa sa mga ng wafus doon. Mm-mm. Parang anong ginagawa mo dyan? So Siya. yung si Rowena Guanzon, ano lang yan, may sapi lang yan paminsan-minsan, lalo na pag nakainom. Huwag ka magagalit sa akin, Rowena Guanzon, na talaga namang umiinom ka ng malakas. At ikaw na rin nagsabi, kayo dalawa ni Harry Roque, malakas kayong mag-inuman noon sa UP. I'm pretty sure, no, Diyos mo eh. Wag din, kapihan rin ako, so alam ko yan, yung mga lasenggero sa UP, Diyos me. Actually, lahat ng law, naglolo, malalakas Malalakas uminom yung yan ano, noon. Lalo na malalakas yung mga yung nasa UP. Oo, tapos nag-professor pa yun si Rowena Guanzon sa UP. Terror yan. Terror Actually, yan sa terror, UP. actually, mambing terror ka raw na, boss. Oo, terror talaga Terror ka na. yan. Very Alam mo strict na, yung, boss. kita mo, basta patron na di afford ni Jared. Oh my God! Ako basta Joey, ito lang masasabi ko. Kilala ko yan si Rowena Guanzon noon. Kasi, syempre yung mga nag-NGO pa ako. Siya ang champion noon na ang VAUSI, Violence Against Women and Children Act. Pag sinabi mong yung VAUSI law, si Rowena Guanzon talaga yung unang-una mo diyang maiisip. Mm-mm. Kaya pag ni-research mo yung Rowena Guanzon, VAUSI Marami siyang, talaga yung karamihan. Oo. Kaya yung masabi practice ko niya. masabi ko rin ako pag tinopak yan si Rowena Guanzon, baka mamaya i-offer niya yung services niya sa mga biktima ng VAUSI. Pero, ma'am, mukhang meron kaming i-hook up sa'yo. Diba? Kaya sabi ko, tirahin nyo na siya. Kasi nga tinitira pati yung academic record. Pero, alam mo yun, parang pwede ka naman makipag-away, makipag-bardagulan, pero kung alam mo namang hindi mo matitira sa aspeto na yun, huwag mo na ipilit, di ba? Oo. Diyos me. Maling-mali eh. Maling-mali ito si ano eh. Anyway, Oo. ayun. Yung burol kit, nakita na po namin yung burol kit. Nagulat nga kami, Ma'am Rowena Guanzon, bakit pati burol may pagmumukha ng politiko? Kakaiba to In fairness sa'yo, Rowena Guanzon, wala pa kami nakikita pagmumukha mo sa mga sa mga ganyang kachipan. Wag. Oo, wag na. Diyos me. Ano, diba? Yung, ang nakakabwisit kasi doon, yung, before tayo pumunta doon sa topic natin, no? Yung walang respeto doon sa mga taong nangangailangan. Alam mo yun? Yeah. Walang respeto doon sa mga taong, yung mga taong nangangailangan po, gipit lang sila, pero hindi sila busabos. 'Di ba? Hindi sila, na parang kailangan, nakikita namin yung mukha ninyo pagkabigay nyo ng ayuda doon sa mga taong nangangailangan. I mean, ano, no, yung, maraming, for example, yung malasakit center, yung malasakit program, ayan. All of those are forms. Pipirmahan mo anong pangangailangan mo, saan ka pwedeng mag-qualify, ano yung mga documents na kailangan. You submit it, and then they're going to inform you kung available na. Ganon. I mean, nangangailangan ka, tingnan natin kung anong pwedeng ipaabot na tulong sa'yo ng gobyerno. Gobyerno. Diba? So, yung, Yun ang keyword. Gobyerno. At ang yes. gobyerno Oo. ay ang tao. I think kahit anong politika natin, no, magkakasundo tayo dyan. Ang gobyerno ay ang tao. Ang pera ang ginagamit siya ng gobyerno ay pera ng tao. Hindi mo naman pera yan. Oo. Hindi mo pera yan. True. True. Tapos yung ipapamigay mo yung pera mo, yung mukha mo yung nakabalandra doon, para mo? Mo yan, Martin? Yeda? Di ba? Parang, Hindi ko kinaya yan, Diyos mio, na parang pati ba naman burol, kailangan mo yung pagmumukha mo. nakakatawa dito. yung picture, yung tarp nila na, burial service. Bek, nakangiti silang lahat. Happy kami na ipanibig ang mga patay ninyo. Wala mga potrages. Pagmumukha ni Asidre,
Ni Alam mo, Yeda at saka ni Martin Romualdez. hindi, Diyos hindi, me. alam mo, kung hindi nyo naman maiwasan yung kaipalan, pwede nyo namang ilagay doon na Office of the House Speaker Oo. or of Office of the House of Representative, from the Office of the Mayor. Pero yung talaga may pagmumukha mo talaga, girl, di ba? Nakangiti pa. 'Di ba? Ay, Parang alam galit. naman natin na ang purpose nyo dyan is to imprint dun sa mind ng mga magre-receive na maalala Oo, kayo, 'di ba? For oo. I mean, Itong yun galit. kasi yung nakakabwisit dun Nagba, eh. grabe ba ang bardagulan ni Rowena Gonzon at ni Jared? At parang active na active si Rowena Gonzon ngayon kay Jared. Talagang ano sila ngayon? Ayaw Waffle size. tantanan ni Mambing, sabi niya gano'n. Yung ang tawag dito, yung, ah, yung isang natatawa akong post, sabi niya, "Hoy, ikaw, doon ka nakaupo doon sa may walisan, ganyan-ganyan. Pagkatapos, balita ko, bagsak ka na. Oh my God! Oh Balita my God! ko, bagsak ka daw ah." Sabi ganun ni Mambing. Sabi ko, alam mo, itinawag ka doon sa law school ni Jared. Alam Alam na mo, kung saan nakaupo. hindi itong problema, no? Yung mga law school pa naman, may ano yan eh, may mga camaraderie yung mga professors ng law school. Naku, paano pa, paano, Correct, correct. paano ka na? Hindi kasi Oo, nga, gusto alam ko mo yun, walang lusot doon si ano. oh, nakakaloka naman kasi actually, parang isa yung naano ko, yung, inaano yung, parang, naging issue yung, academic eme ni Oo, Rowena yung parang, Gonzo. ang dami-dami mong credentials pero ang tawag dito, basta kina-question niya yung credentials ni Attorney Bing, ayun. Yung parang, Bex, sa dami-dami ng questionin mo, yun talaga. No, Oo, hindi na ganoon. parang kahit di mo gusto yung tao, na parang magkaroon ka naman ng sense of reality, di ba? Nag-commissioner na, bardagulin mo sa mga political beliefs or whatsoever. Yun, free for all yun, Bex, di ba? Oo, Free for oo, all yun. oo. Yung kakasyonin mo pa, Diyos me. Well, before you actually be appointed as a commissioner, let's say sa COA or sa COMELEC, you actually need at least 10 years of practice. Yeah, in law. Minimum. Ata, Oo, minimum. So, ata. oo, so Mm. hindi kahit lawyer ka, hindi ka pa rin po pwedeng ma-appoint doon sa mga posisyon na yon because you need to have 10 years of practice. 'Di Tapos ba? Parang nagturo pa sa UP. mm. Professor, di ba yun sa UP, no? Ah, yun hindi ako, oo yata, oo. Mm. Oo, professor sa UP daw yun si Rowena Gonzon. Sa UP law. Mm. 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 Sila Harry Roque. Actually, magkakakilala naman yung mga yan, kaya nagkakatimplahan. Banggit niya nun parang classmate yata sila ni Senator Amy. Yes, Ay, natandaan ko si magka, ano, no, ang alam ko, in-acknowledge ni Mambing si Senator Amy kasi nga classmate niya. yeah, At yeah. so, parang ang intindi ko, bad trip lang talaga siya kay BBM, pero good siya kay Senator Hindi, Amy, ganon. gusto niya si Senator Amy kasi daw si Senator Amy ay matalino naman daw talaga kasi naging kaklase niya Yung sa naging UP kaklase Law. niya, oo. Oo. Yun yung na-mention. Tapos, may mga bubulong sa akin na matalino naman talaga si Amy dun sa UP Law. Pero hindi siya Mm-mm. nakapag-graduate talaga. Kaya siya hindi Mm-mm. nakapag-graduate talaga si Amy. Ito lang naman ang bali-balita, no, na Mm-mm. kasi si Amy daw ay, ano nga daw parang highest honor pa daw si Amy noon. Pero hindi Mm-mm. siya in-awardan kasi nga wala daw undergraduate. Ah, So, sabi talaga? ko, in Oo, yun nga yung fairness kay Amy, chismis, oo. sabi ko, in fairness, Amy, wala kang undergraduate, pero ikaw nag-summa cum laude. Actually, Actually, yun na yung achievement actually, doon. Di actually, ba? If ever. parang kung ikukumpara mo yun na wala kang diploma, tapos pinakiusap lang yung Oo. nakapasok ka, parang mas maganda nga naman yung, Oo. in fairness, wala kang Oo. undergraduate, pero nang nag-law ka, Nagkaroon so ikaw pa yung summa ka ng cum laking laude. honor. Oo, na parang, mas ano yon, mas parang
sige na nga, nakapasok ka dahil siguro sa tatay mo, napakausapan ka. Pero girl, ha, Oo. nagpagod naman daw talaga yan si Amy. Nagpagod. Oo. Hindi, Oo. siguro yung initial entry lang, no, merong, syempre, presidente yung tatay niya noon. Pero, as in performance level naman din daw si Madam. Parang doon, hindi siya busabos all throughout, 'di ba? Oo. Mm. Nagpakilala siya sa law school na Oo. siya ay may Oo. juta. Oo, ganun. Oo. So Ayun. kaya Eh, yun si ganun Rowena naman, Gonzon, respetuhin rin kasi sa law school pagka pag wala kang tatanga-tanga ka dun eh. pag Oo. wala kang utak. Mm. Si Rowena Gonzon, in fairness sa kanya, no, kahit nag-aantay Marcos yan, kay Amy, hindi siya meron siyang pagtingin. Ina-acknowledge niya. May In-acknowledge niya. acknowledgement. So, hindi siya, and consistent yan, ha. Mm. Magugulat ka na lang na, pag kay Aini, meron silang, kasi Oo. alam mo, alam, Ma'am Bing, dapat mag-guest kay sa oo, live one time. oo, Tapos, hindi alam mo yan, yung mga NGO kasi no, naalala ko, nung Mm-mm. volunteer ako nung before. Si Mm-mm. Amy Marcos, yung isa sa mga nilalapitan nila, kung may mga gusto silang issue na i-forward. Oo. 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 So, Actually. kaya nga, siguro between BBM and kay Amy, siguro mas sila kay Amy. Kaya, that explains yung kanyang point of views ni Atty. Rowena Gonzalo na nakikipagbardagulan kay Coach Jarrett. Nako, baka magtanong-tanong yun sa Aureliano. Alam mo yung di ba, hindi ka pa naman pwedeng mag-abogado kung meron kang kaso. Oo, tatanungin ka. Oo, kasi kung Di ba, kung may yung pending case kasi ka, di ba? may Alam ko hindi ka moral po pwede. kinemerlo requirement yun eh, to take At the bar. may mga Magte-take ka natatanggal ng din na abogado dahil lambugbog na yung oo. lambugbog. Tawag dito, I know, meron akong kakilala na nakasuhan, intellectual property. Tapos, hindi siya makapag-oath kasi nung time na pumasa siya ng bar at saka yung time na pipirma siya sa role, yun yung time na nakasuhan siya. So, up until now, after 5 years after, hanggang ngayon, di pa rin siya full-fledged. Ganun. So, pag nakasuhan siya talaga, may tulog ang kinabukasan niya. Ganun. Oo. So ganyan yan. Ngayon naman, ang hugot ni Rowena Gonzalo laban kay Martin. Well, maybe part of that is principle, but part of that, hindi siya bibigyan ng MOOE. Di ba? Yan ang kanyang mga hugot. Tapos meron pang TRO yan. Na parang basta magulo ang kanilang buhay-buhay at sasalabit. Oo. Sabi ni Kasi John Ray, may Inday TRO finished law at San Sebastian niya. Mm. Ano dito, ano sasabihin ko? May TRO si Attorney Bing. Yung di ba ito yung kinaso sa kanya ni Cardema? I think Yun ba yun? so. I think Oo, so. yun. Oo. Oo. Kaya may hugot yan sa isa't isa eh. Oh. Sabi daw, bagsak daw si Jared sa bar. Di ba kasi Alam ko first, gumagraduate eh. Di ba kasi gumagraduate? hindi pa siya nagbabar. Hindi pa siya nagbabar. Oo. Parang second year pa lang ata siya or third year or Oo, first year. matagal I pag-usapan can't yung bar para sa remember. kanya. Oo. Pero yun na nga. Ito na tayo sa topic. Haplos Mm. bubuka ang bulaklak kapag hinaplos. Nakakaloka, no? Actually, ang dami, no? Ang daming, alam mo yun, parang musical chairs, no? Sabi ni Rowena, baka yung Ayun, sidebar sa mukha pa. para sa mukha ko, minis. Ayaw niyo, ma'am, ng perla? Yung perla, subok na yun. Marami nang napakinis na mukha yung perla.
Hindi nga. Ayun na nga. Para yung, ewan ko ba? Paano ba nagsimula yung, ang alam ko kung paano nagsimula yung kaya Bardagulan, ito lang si Rowena Gonzon ata nag-comment, parang ang boring naman nitong Ah, napanood ko yung Coach live Jarrett niya, na yung to. Oo. At saan bang coach ito? Tapos nasaktan si Coach Jarrett. Pero objectively speaking, dapat alam mo na boring ka naman talaga. Di ba wala ka naman mga bagong pasabog na hindi ka naman Oo. katulad ni Maharlika na every life, ay, may bago na Meron- naman si Maharlika. Ano naman sinasabi nito ni Maharlika? Sabi ni Rowena, Diba? matagal na niya ako content, di lang ako sumasagot. Ayun na nga, na parang, ito Ah, pinangalanan ni Maharlika nga si Rowena Gonzon, sabi niya, mabuti pa to si Rowena Gonzon, consistent. Sabi niya, kasi nga, di ba, yung iba daw na kakamping, hala, bigla na nagkukumahog na magtrabaho under the administration. Buti pa daw si Bingon. So, consistent. consistent. Kung ano Consistent sinabi siya niya sa nung, pinakabanasan niya. in fairness sa'yo, Rowena Gonzon, consistent ka kung anong posisyon mo nung lasing ka at hindi ka lasing nung election at after election. Yun ang may integridad kahit pa paano, di ba? Kasi imagine, lasing ka at hindi ka lasing, pareho pa rin yung Kasi position mo. Mahirap yan. consistent yung kulit ni ma'am. In fairness sa'yo, Madam Rowena Gonzon, grabe yung test of integrity mo. Lasing at hindi lasing, pareho yung posisyon. Parehas na sinasabi. Sir, Ay, teka lang ah. oo. Ano yan? Teka, ba't bigla nagpe-play tong ano? Wait. Sorry. Ano nag-play? Baka mag-play ka dyan. Sabi ni Sorry. Jinky, may bago na naman pasabog si Maharlika. Alam niyo si Maharlika, ang dami ng kakamping ang nanonood sa kanya. Aliw sa kanya. Totoo naman, no? Alam mo, kailangan malaman mo naman kung boring ka or hindi. Pwede mo naman sabihin, yeah, boring ako, thank you. And ganyan talaga ang personality ko. Oo. Pero I'm pretty sure ang private life ni Coach Jarrett ay hindi boring. Ayoko na magsalita. Anyway, moving on. Tapos, ano na nangyari dito sa sa mga posisyon na pagewang-gewang? Nakakaloka kasi eto si Senator JV nakabardagulan. I think mga first week, second week ng November, di ba nagkukukudato tungkol sa West Philippine Sea, ganyan, Yeah. mga dami niyang mga Yeah. post. So, ang daming pumatol sa kanya na vloggers, ganon. Tapos, nagbardagulan sila ng bonggang-bongga sa Twitter ni Mark Lopez, ni Papi Mark. Oh. Nagsagutan sila doon. Talaga? Pagkatapos, ano sila doon? Nag-define pa sila ng teritoryo, yung mga ganon-ganon. Tapos, actually, sinagot rin ako ni Senator JV. Kasi, ano yung sinabi ko sa kanya? Basta sinagot niya ako, sabi niya kasi hindi niyo kasi naiintindihan. Remember, Senator JV posted in Chinese characters, that he wanted the Chinese ambassador to go home. Yeah. Pinapalayas niya yung Chinese ambassador to the Philippines. Na umuwi na. Ganyan, pinapalayas niya. Si Wang Xilian. Xilian, yeah. Yes. And then, si Ambassador Huang, Tapos ngayon, nag-react ako, sabi ko, sir, parang, tingin nyo ba makakatulong sa Pilipinas yan kapag pinauwi nyo yung ambassador? Yung wala na tayong diplomatic ties with China? Do you think it is something that will benefit us? Ganyan. Ngayon, sabi niya, hindi nyo naiintindihan, niyuyurakan na tayo, binabastos na tayo, kineme, ganyan. Masyadong bastos yung ambassador na yan. May mga ganong comments sa wall Yan ang ko, comment si niya Senator sa'yo? Oo. So sabi ko,
So sir, kung nababastusan kayo doon sa ambassador, hindi ba dapat ang prudent call ninyo bilang senador kayo is to replace the guy? That's the least that you can that's the that's sorry, that's the most pala. That's the most that you can do, 'di ba? If you want to make a hard stand about the behavior of the Chinese ambassador or Hindi, whatsoever, the most hindi, that you can do hindi is mali. to call for his replacement. I mean, do Hindi, not ano ba call daw? for Pero ano yung kabastusan? we weren't able to go there. That's his claim. Nababastusan daw siya. We Hindi, weren't able. ayun na nga, Mhm. dapat meron kang inilatag na eto kung bakit siya bastos. And then, you can actually request the Ministry of Foreign Affairs of China to recall their ambassador. Correct. Yun nga sabi ko, kaya nga, kung talagang, without checking your claims or whatsoever, the most that you can do is to ask for the replacement. Hindi ba yun ang gagawin ng isang prudent na tao? Hindi yung magko-call ka na pauwiin na siya. Pauwi na, ambassador ng China, eneme, ganyan-ganyan. Yung parang, Chinese ambassador, go home, ganyan. Napaka very demagogue yung dating. Na parang, naintindihan namin senador ka, pero hindi parang na nga para ang lumalabas sa kanya is parang yung mga politiko sa United States, yung mga white trash na mga congressman, parang gano'n na siya. Oo nga, nakakaloka. So, hindi, nag-comment lang siya once and then he did not get back Sa'yo, to my he did not reply anymore, ganyan-ganyan. Pero nagsagutan sila ng malala ni ni Mark nagsagutan sila Lopez. ng malala ni Mark Lopez. As in talagang yung hinalungkat pa niya yung travels ni Mark Lopez ni Papi Mark sa China. Ayun, Mark Lopez, yung ikaw ba hinalungkat to? niya, Ganyan. Tapos yung picture niya na nasa China siya. yung hinalungkat niya, nagsasagutan sila, nilabas niya yon. Nilabas niya yon sa bardagulan nila sa Twitter. Ganyan. Okay, so this was parang mga 2 or 3 weeks ago. Ganyan. So ngayon, di ba after no, nag-visit si PBBM sa China at medyo kumalma-kalma yung mga pang-aaway nila dun sa mga pine-perceive nila ng mga pro-China people. Ganyan. Kumalma-kalma sila. Nanahimik si Tariela, nanahimik si Jonathan Saan Malaya, di visit? ba? Kailan nag-visit si... Yung sa APEC, Hindi naman niya binisit ang China. Bakit akala ko visit ang China? Yung hindi. kinausap niya Binisit ni BBM sa US pala. Sorry, nagkamali ako. nung Nag-visit si after the BBM sa US US. visit, Tapos nandun oh, rin si President Xi. oo, na parang well, ako kasi, kung galit ka kay Mark, ba't hindi ka galit kay Biden? Senator JB, kung galit ka kay Mark, ba't hindi ka galit kay Biden? Pwede, ito Senator JV ha. Halimbawa, may kalaban ka sa politika. Diba? May kalaban ka sa politika. Tapos, kunwari tayong dalawa yung magkaibigan. Diba? Yun naman ang sinabi mo sa isang kakilala natin, magkaibigan tayo. So, tayong dalawa magkaibigan. Tapos meron ka, galit na galit ka doon sa isang kalaban sa politika. Tapos, nakita mo ako mismo, nakita mo na yung kalaban mo sa politika na kaaway mo is binigyan ko ng banquet. Tapos, nilatagan ko ng red carpet sa pagmumukha mo. Tapos, meron pa kaming may mga pictorials pa kami habang naglalakad sa hardin. Kaya nga, pag hinaplos mo ang bulaklak, bubuka. Correct. So, ganon. So, ang bilang isang senador, anong masasabi mo doon? Ako, di ba, makita mo kung ganun, kasama ko yung kaibigan mo, nilatagan ko ng red carpet, binigyan ko ng dinner, at nandun ka rin ha, can you imagine? Tapos ikaw, nandun ka lang sa gilid-gilid. Tapos, may mga pabeshi-beshi moments pa ako sa kalaban mo sa politika, kunwari, o beshi, sino to? Tapos, tatawanan ako nung kalaban mo sa politika. Ako yan 38 years ago.
Ano masasabi mo doon? Pinopondohan Wala kasi ba hindi ng naman siya China nakarating na doon. pinopondohan ba ng China si Biden? So, sobrang, Hindi ba mas, sobrang hindi ba mas nakakatawa malala eh. yun? Hindi ba mas malala yun? Sabi niya, Correct, correct. I don't know about the business dealings of Mark Lopez, no? Ah, Pero yung sasabihan mo na lumalabas sa Intel report na 2 linggo si Mark Lopez nandun, na indoktrinahan na yan. Oo, naindoktrinahan na yan. Na ano na yan, ganyan. Alam mo si Senator JV, I think kasi ang tagal niyang nawala sa politika eh. Hmm. Hindi siya sanay sa ganitong Fast bardagulan. pace. O Senator JV, paturo ka kay Rowena Gonzales. Na True. masterin nga na girl. Oh. Ito yung nakakatawa. Kasi, yung interview ni yung executive session na program sa DZRH, it was yesterday. So, yung executive session na yon na, yung executive session na show ng DZRH, parang may mga batikang journalist doon na nagsama-sama. And then, they have a guest na executive, na medyo mataas na opisyal ng gobyerno, na binabato nila ng Oo. mga tanong, eme-eme, ganyan. Mm. Ayun. So, ngayon, napunta yung usapan doon. Pagkatapos, nakakatawa kasi yung position niya hindi pa updated. Yung parang, hala, Sen JV, hindi mo pa alam na nagkita na si Biden at saka si President Xi. Yung andun ka pa rin doon sa bayaran ng China, paid China vloggers, ganyan-ganyan. I mean, yun yung mas nakakatawa doon na parang, nako, Hindi, alam mo Senator yung, JV, merong hindi nagtatrabaho sa staff mo. Hindi ka alam mo yung linyahan na update. kasi, yung linyahan na kasi na yan, ina-apply din yan ng Amerika. Halimbawa, may mga Amerikano kasi nakatira dito sa China at mga vloggers. At sila pa yung talagang pupunta sila ng Xinjiang, pupunta sila ng Tibet, yung actually mga puti, mga Westerners, na sikat na mga vloggers na nakatira dito sa China or bumibisita ng China, tapos pupunta na sila ng Xinjiang, pupunta ng Tibet, tapos pinapakita nila na paano may crimes against humanity dito? Yung city ng Xinjiang may Gucci. Alam mo yung meron silang napakalaking Gucci store na ibig sabihin kasi hindi ka Gucci ka, hindi ka magtatayo ng store sa isang lugar na mababa ang income. Kasi sinong bibili? Kasi luxury ka Ang laki. eh. Bakla, laki ng Gucci store sa Xinjiang yun. Can you imagine? Sabi niya, punyetang may crimes against humanity. Ito may Gucci yung store. Tapos, yun ang inaano niya na parang ano yung sinasabi ninyo na malaki, pati pupunta sila ng Tibet, parang papakita nila. Akala ba namin wala na yung culture ng Tibet. Tapos pumunta sila ng Tibet. Tibet! So ganun din yung inaano nila na bayaran ng China yan. Ngayon, ganun din yung ginagawa nila ito, actually, nagugulat ako dito kay JP. I'm really surprised na bakit parang ano ba to? Parang I don't know, baka may mga masilip din ako. Ako pa naman pag sumilip silip. Family tree ka na ba? Pwede bang dito sa Hong Kong, ginulpi ng mga Chinese China ang alahas. Alahas? Ginulpi Ano yung alahas? ng mga alahas? Jewelry. Yeah, pero kaya nga, hindi ko maintindihan yung sentence? Pwede bang construct a proper Tagalog sentence? Feeling ko baka iniisip. Oo. Ginulpi, pinakyaw. Feeling ko yun yung ibig niya sabihin. Pinakyaw ng mga Chinese yung alahas. Ginugulpi ng mga Chinese China ang alahas. Pinapakyaw nila ang mga alahas. Ang gulpi kasi, pakyaw din yun eh. Ang ibig sabihin nun sa Tagalog, pakyaw din eh. Gulpihan ang bili. Pakyawan ang bili.
Ano ba yan? Malalim na Tagalog yan. Ikaw kasi taga Bulacan kayo, Is, kaya malalim ang Tagalog nyo eh. Mas malalim ang oo. Tagalog nyo, no? Mm, Kayo mga Laguna, mm. Bulacan, Quezon, lalo na Quezon. Oo. Oo. Pag nasa Quezon ka, Batangas. Actually, mas parang, malalim ang Tagalog ng Batangas eh. Quezon, Batangas. Mas malalim yung Tagalog nila. di ba, parang, ano pinagsasabi nito? Tagalog ba kayo? Oo, Tagalog yung salita. Ay, ang pinapakya. Pero yun na nga, na parang, paano, can you imagine, two weeks na indoctrinate ka? Bilis naman nun. Grabe naman. Parang Hindi, may ang insulto inaano naman niya, nun si ano. May insulto naman nun yung kung sino yung magi-indoctrinate na kaya nilang i-indoctrinate ang aral ng kanilang lahi at i-compress in 2 weeks. Parang nakaka-insulto naman. can you imagine? Ay, ang galing mo kung na-absorb mo yun, no? Oo. Can you imagine 5,000 years worth of civilization? 2 weeks na mapapa-indoctrinate nila sa'yo? Mark, anong sikreto? Kasi ako, no, ilang buwan na ako dito. Ang Chinese characters na alam ko pa lang. Nasa 110. Ikaw 2 weeks? Indoctrinated na? Ito papasabi ko sa inyo. So, nag-aaral ako din in international relation. Girl, ako pa yung napaka-anti-West kaysa sa professor ko. Naluloko nga yung professor ko sa akin. Talaga. Ano ba to? Sabi ko, you are like repeating what Americans are saying. Sabi ko, kaya ganun pa ako. Kaya ako talaga, kaya nag-gets ko na si Professor Ana, kasi si Professor Ana, PhD din dito, in-interview ko yan, nandito pa siya, nasa Pilipinas ako. Sabi ko, baka naman in-indoctrinate ka dyan, ganyan. Ano ko ba? Mas ano pa nga ako eh. Sabi ako, mas anti-American pa nga ako. Sabi ko, talaga? Tapos sabi niya, oo, ako nga may reputation na, ayan si Ana na naman magsasalita, ganyan. Na alam mo yon na pag may so, siya pa yung may galit. Kaya sabi ko, parang indoctrination, yung mga pinakausap nila sa mga international. Actually, hindi mo talaga malalaman. Mahirap malaman kung paano talaga nila tinuturuan yung mga Chinese kasi kailangan mo, para mag-take ka ng ganong program, you have to know how to, you have to have a competence in academic Mandarin. And that means you have to know 8,000 characters to be competent at that level. Kasi nga mas mahirap. Kaya nga ako, Mark, anong sikreto mo na indoktrinahan ka in 2 weeks? Ang ACADS dito kasi dalawa separate ang international, separate ang Chinese. Ang para sa Chinese citizens, mas 10 times harder sa tinuturo sa international. Kaya ako sabi ko, dapat doon ako sa 10 times harder. Sabi ko ganyan. Kasi sinabi ako ng kaklase mo, well, kailangan maging competent ka na sa Mandarin, academic Mandarin. Ay, napagano talaga. So 10 times, kaya mahirap talagang malaman. Para malaman mo talaga kung ano talagang pinag-iisip nila. Kasi iba talaga, girl. Iba talaga. Iba ang pagtuturo. Kaya hindi natin alam, baka nalaman na nila kasagutan sa meaning of life. Nalaman na nila ang calculation papuntang black hole, hindi pa natin alam, girl. Kasi nga, you have to learn it in Mandarin. Tapos ito si Mark Lopez, 2 weeks. Oo nga. Papi Sikreto Mark, mo, nakaiba ka. Base yan sa intelligence report ni Senator JV na kung saan nakausap daw niya top officials. Credible ito. Sabi nga sabi ni JV Ejercito, ni Senator JV, credible ito kasi top officials yung kausap ko. Hindi, alam mo yan, yung sinasabi nila kay Mark. Ano yan media tour yan Actually, nagsimula yan nung panahon ni PRRD. I think even before PRRD. Pero parang nag-solidify nung panahon ni PRRD.
nagkaroon ng media training sa China. And it's Mhm. open to everyone, either SOCMED ka or or mainstream media. May mga actually actually last year, during the SONA, hindi to during the SONA, I think this year ata yan, during the, this year, during the National People's Congress, I actually interviewed, sa SMNI, nasa SMNI ako noon, I actually interviewed straight from China a journalist from PTB4 doing a media training here in China. And it's the same program that Mark Lopez and others went through. So, kaya nga, very, very important, pangalanan So, dapat paano, ni, hindi lang pangalanan. Ngayon, kung kasi ganito yan, if it is a way for China, na sinasabi, indoctrinate, to produce agent, ang dali-dali naman ang solusyon eh. Hindi pa cancel niyo yung agreement. Gawin niyo yung panahon ni Marcos Sr. Na illegal ang pumunta ng China. Yun yung yun rin, doon rin ako na-baffle. Kasi parang, bakit mo tinuturo yun, Senator JV? Hindi naman clandestine yung media tour na yun. 'Di ba? Hindi nga siya clandestine eh. Hindi siya secret. 'Di ba? Parang, bakit parang kung makapagsalita ka, parang merong naganap doon na kakaiba? Oo, na parang bakit? Ano yung, hindi. Ang kasi dapat kumpletuhin yung story. Kasi nga, ganito lang yun, no? Ang story lang niya is, nagpunta, kasama ito si Mark Lopez. That's like, alam ko yan eh, that's media training, media exposure sa China para malaman nila kung paano tumatakbo ang media ng China. Kumpletuhin niyo yung story. Ito yung nangyari sa media training, ito yung pinag-uusapan doon, ito yung ganito. Para kumpleto yung bilog ng, alam mo yun, yung shape ng story. Pero yung sinabi mo lang pumunta ng China na indoktrinahan, alam namin yan kasi may intel, pero bakla, ano yung story? Ano yung magpakita kayo na, ito, ganito sila mag-indoctrinate. Hindi yung, kaya sinasalungat kami yan kasi pumunta yan ng China at na-indoktrinahan. Baliktad. Kaya hindi ka na makasagot, ang ginagawa mo is nag-ad hominem ka na lang. Yun. Correct. Actually, yun yung pinaka nakaka-frustrate sa lahat. Kasi, Senator JV, we do not understand why you cannot engage in a proper discourse na ilatag mo yung mga ilatag mo yung problema mo, 'di ba? Dilaw na dilaw. Alam mo, Joey, nangyari na rin yan nung panahon ni Pinoy. Alam mo ba, bago mag-file, no? Syempre nag-uusap-usap, nagdedebate pa yan sila sa loob kung magpo-file nga ng arbitration case laban sa China. Bago mag-file, okay? Lahat ng hindi sang-ayon, na yan, tag ka na as, spy ng China, spy ng China pa nga, yung sa kanila. Okay? Ikaw, Ben Surto, no? Isa ka sa mga nanggaganyan noon. Kilala ko yung mga diplomat sa ganyan mo. Kapal na mukha mo. Mas senior pa sa kanya, ha? Yung mga ganyan-ganyan niya, ha? Tapos, wala na naman alam to si Ben Surto. Anyway, so, actually, ang isa sa mga nabiktima niyan, alam mo kung sino? Ng China, ng si Hardalesa. Si Hardalesa. Si Hardalesa, alam mo kung bakit lang. Alam mo kung bakit lang siya ganyan ni Carpio at ni Laila de Lima. I remember, inaaway nga nila si Hardy noon. Is it Laila de Lima or Sereno? Basta or Laila de Lima. Alam mo kung bakit? Kasi, si Hardalesa, sabi niya, wag na lang natin dyan isama ang Ito Aba. Ito Aba is occupied by Taiwan. Sabi niya, natin para magkaroon tayo ng MS sa Taiwan. Inaway siya ni Carpio. Tinawag siyang traitor. So sasabihin niyo sa amin,
hindi bago lang itong ginagawa ninyo. Dilaw na dilaw ang inyong ginagawa. Alam na alam namin yan. Yan na ang ginagawa nung panahon ni Pinoy. Mm. 'Di ba? Kaya kayo, yung mga ginagawa nyo ngayon, you're nothing but just a resurrection of the Pinoy administration. Correct. Mm. Same Ikaw, shit. ano sabi mo dyan, madam? Well, yun nga, paulit-ulit yung tricks eh. Paulit-ulit yung yun yung hindi, 'di ba? Parang why ganun yung tatak ng yellow eh. Yung parang same iyakan, same sloganeering. Pero alam naman nilang hindi nagwo-work, pero paulit-ulit nilang ginagawa, 'di ba? So parang remember yung ginawa ng yung naalala mo yung kwentuhan natin tungkol doon sa pagbaban ng TikTok, 'di ba? Yung ginawa nila sa US, hindi nagtagumpay yung first na try earlier this year, March. But they were able to manage to ban TikTok in the US, 34 states out of 50. Sa mga government officials lang, sa mga government employees lang. Anang 34 states na yon. And so, Ay, si Sereno pala. Si Sereno at si Sereno Yes, at si ano Scorpio. pala. Oo. Ayun. Mm-mm. Ayun, and then after that, nung October, inopen nila ulit to. Kasi nung March, hindi iba pa yung sitwasyon natin dito sa Pilipinas ng parang hindi pa ganun kagarapal yung pagkahimurin ng ng mga government of wala pa si Tariela, hindi pa umi-eksena si Tariela nun masyado nung March. Nitong October, they reopened that conversation of banning TikTok in the US. And lo and behold, same shit ine-echo nila dito. Inire-echo nila dito. So parang I think yung style na ganun, may pinagmanahan, yung inuulit-ulit lang yung, 'di ba? Yung inuulit-ulit lang yung style na ikaw spy ka ganyan or yun yung nila, yun yung problema nila basically sa TikTok yun, sa mga when they try to convince the public that TikTok should be banned. Ang sinasabi lang rin nila doon na spy app kasi yan, ganyan. It can be used by the Chinese government to spy the people in the US, ganyan. Yung mga sinasabi nila doon. Basically, they're just repeating it. Dahil hindi sila, I don't know, hindi naging fully successful no March, they are repeating it now. And expectedly, nire-echo agad nila nila Jonathan Malaya, nila Sec Anyo, based doon sa mga reports na lumabas. Tapos ito yung nakakaloka. Hindi ko alam kung legit kasi chinek ko sa page ng National Security Council. Pero meron akong nakita statement nila na never daw nagkaroon ng it was never an official stand of the National Security Council na iban ang TikTok sa Pilipinas. may ganun silang statement. Meron naman ako nakitang ganung lumabas na Sabi ko, ano ba naman yan? After nung makipag-meeting si PBBM sa TikTok official sa US. Ayun. So nakakaloka lang. Parang So ano yung coherence doon? Pagkatapos mong sabihin ng National Security Council mo na ang TikTok ay ginagamit niya ng China to spy on citizens, biglang ikaw nakipag-meeting ka sa TikTok in order to partner with them, government project. Sinong sabog? To educate the public. To educate the public. Through the TikTok platform. Sinong sabog? Anong kasabugan sa buhay yan? Biological woman. Kinakatol nitong mga to, Diyos be. Nakakaloka. Ayun. So, ayun, uli-uli lang. So ano nga yun? Anong ganap nun? Ito may tanong.
sa tanong ni Johnny Bernabe, Sas, what intel is JD referring to? Also intel from Marcos admin po ba? Well, if it's an intel, it must be classified. Only the president can declassify an intel. 'Di ba? Mm. Kasi pwede ba 'yun na official intel nino? 'Di ba only the president can declassify intel reports? Sino ba pwede mag-declassify? So are you saying na you are publicizing or making a classified information declassified under what authority? Classified, oo. Oo, Mm. under what authority kung totoo nga yan. Actually, Kaya dito mo makikita, Joey, na this is actually propaganda. Alam mo an yon utter bullshit. oo, bullshit. Kasi nga, wala na nga masagot, so mag-ad hominem na lang. 'Di ba? Diyos ko naman, hindi naman tayo bago sa mga ganyan, Senator JV, ito naman, 'di ba? Oh. Kaya ito, ako kasi kung naniniwala talaga si Senator JV sa ganyan, at sa tingin niya, meron talagang, kasi malinaw yung bagsak ni Senator JV. Binabayaran ng China para mag-destabilize. So, ibig sabihin, that is foreign interference in our domestic politics. Kasi destabilization na eh. Yung sinasabi mo. So, ngayon, ang next step. Ang heavy nung, niya eh. Yes. Kung totoo yan, kung naniniwala ka talaga sa pinagsasabi mo, at kung may bayag ka, magpa-Senate hearing ka. Correct. Oh, pwede mong pasupina yan si Mark Lopez, saka kung sino pa yung mga mo. Nasa diba? intelligence report. Diba? Nasa intelligence report. Kasi, bakit ka magsasatisfy lang na nakikipagbardagulan ka sa Twitter, kung issue naman pala is merong foreign interference in our domestic politics. Oh, bakit hindi mo ka magpatawag mo yung mga tao para maimbestigahan? 'Di ba? Iimbestigahan mo, paupuin mo doon para malinaw, para yung mga taong kukwestiyonin niya magsasalita under oath. Correct. 'Di ba? At siya rin magiging on record kung matalino ba siya or bobo ba siya, 'di ba? Nandun, na kailangan talaga kasi is maging maayos. Hindi yung makikipagbardagulan ka lang sa Twitter, sa Facebook, and then sasabihin mo, totoo na yung sinasabi mo. Senador ka eh. Kung senador ka, may kapangyarihan kang mag-launch ng investigation in aid of legislation. Lalo na, di ba, ito Only if your country is being destabilized, di ba? Yes. Kasi nga, di ba, may sinusulong pa raw silang batas, yung foreign, foreign influence, yung under the foreign influence emirate. Yung pag Sabi ko, hindi maganda. tumatanggap ng pera or ng sa mga sa foreigner, foreign country, then kailangan daw dapat ikaw ay makulong. Pag ikaw daw ay nagsusulong ng kanilang narrative and agenda. Hindi. Actually, meron namang ganyan, no? You have to be registered as a foreign agent if you are being funded by may ganyang batas halimbawa sa United States, sa Russia, even here in China, no? If your NGO, for example, is receiving funding from governments abroad or etc., you have to register na ganyan nga yung kalakaran. Pag ganun talaga, maraming masasagasaan. Correct. Kasi yung halimbawa yung isang NGO na NGO siya pero media. NGO siya pero media. Tapos ang natanggap na niya bilang isang NGO sa bansang mahal na mahal ni Senator JV kasi may properties siya doon. Ay umabot na ng 20 million. Yung pa lang yung naka-public. For lang yun, for 2021 until 2021, di ba? 2017 to 2021. 2017 to 2021, oo.
Nasa 2023 So, na tayo ngayon. so kung binabayaran, ayun oh, malinaw yun eh. Mm-mm. Correct. At malinaw yung agenda sinusulong nila. Mm-mm. Oh, yung iba nga din bumaliktad eh. Nung nafa-fundingan na, dati maganda pa yung may mga peaceful, eme pa siya. Girl, meron pa talaga si Ellen Tordesillas, may sulat-sulat. Ginamit ko pa ng isa mga references yung sinulat niya noon eh. May mga heartfelt ano pa siya doon tungkol sa kay Paduka Pahala, the Sultan of Sulu buried in China, one heart, eme root, ganyan-ganyan. Tapos biglang pak, ay, isa na siya sa mga nambabaro, anong gusto niya na, gera, ganyan, ano na talaga, for, ayan o, malinaw. Kasi kung binabayaran, dapat lahat, hindi ka po pwedeng mag-distinguish eh. 'Di ba? At saka kung may binabayaran, parang po siya, sabihin mo naman sa amin para alam natin kung saan kukunin. 'Di ba? Kayo lang yung nakakaalam. Senator JV. 'Di ba? Ano yun? Kayo lang Hindi, nakakaalam kung ano na binabayaran whatsoever. Ano na po kasi masyado pong vague yung China. Ang laki. So ano niyo po, i-identify niyo po. Hindi namin alam kung saan sa China kukunin yung bayad. Pag may when you tanong, speak of payroll or whatever, sino ba may hawak niyan? may Para alam tanong, natin. may tanong dito, Sas, may access po ba ang Senate sa Intel like what JV is referring to? Well, baka may mga bumubulong-bulong sa kanyang, well, depende kasi kung saan galing yung Intel niya. Kasi, When girl, he said in that Intel interview, top officials daw. Top officials daw. ng, so Hindi it niya was na sinabi declassified kung to him. whatsoever, pero he mentioned kasi na parang sabi niya, kasi minention niya si Tariele. Ina-attack na ako Si kasama nung Gibo, pag-attack sa akin kay Tariela. kay Tariela. So, well, I think if is talking about top official yon ng DND or ng Philippine Coast Guard. Well, I well, don't know. bakit mali? No. Ano naman ngayon kung kinikriticize ka? JV, politiko ka, senador ka, Correct. ang taong bayan ang boss mo. O, ina-attack ka ng taong bayan. Ano, di ba? Umiiyak, diba? Ba't ka umiiyak? Mm-mm. O, kasi, alam mo, itong ginagawa ni JV, this is so unfair, no? Kasi ikaw, JV, isa ka sa mga pinangalanan sa Pandora Papers. Do you know the Pandora Papers? What is that Pandora Papers? These ito yung mga na-leak na offshore accounts. Okay? Na, ano to, all over the world ito. All over the world. Oo, at isa dyan ay tumataginting na si Joseph Victor G. Ejercito. Oh. You can search this, no? Okay, search in Open Corporate. So, ang ano niya is, ano siya, ang offshore accounts niya is through director siya ng Icebell Properties Limited na nakabase sa British Virgin Islands. Ngayon, inano siya nito, nung lumabas kasi to, this was in 2011, 12, 13. So, nung binato sa kanya yan, ang sinabi lang niya, hindi niya pinaliwanag kung bakit siya may offshore. Hindi na niya pinaliwanag tong Icebell Properties Limited. Tapos, sinabi na lang niya, ay, ano lang to, kinakalaban ako sa politika. Kasi nga, parang demolition job against him. Why is it a demolition job? Kasi hindi to galing local eh. This came from the United States, actually, JV. Okay? This came from the ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists. So this is not from local. This is also not from China. Wala silang motibo para i-demolish ka. Oo, itong International Consortium of Investigative Journalists pa naman,
ay nakabase sa Washington, D.C. Oo. So sila yung naglabas nito. At yun na nga, ang isa sa mga na nakita na may mga offshore na link sa offshore accounts ay si Joseph Victor G. Ejercito. So this is not fake news. This is not from China. This is from a US-based NGO. At hindi niya ito na ipaliwanag noon. Tapos ngayon, manguusig siya ng private citizen ay binabayaran niya ng China ganyan, 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 ganyan. Using his power as a senator para mandikdik ng private citizen. That is abuse. Ikaw nga, hindi mo nga maipaliwanag yung offshore account mo eh. You're a public official. You have to be able to explain that. Tapos manguusig ka ng private citizen na kinikriticize yung posisyon mo. Nasasabihin mo na ganito, may nililist na intel, ganyan. Bakit? Malinis kayo? Totoo naman. Ito. Galing ito ng US-based NGO. Pakapaliwanag nga ito. Oo nga. Ano ba ito? Sana Part ba ito ng disability? sana sumagot si Senator JV kasi active na active yun sa social media nung mga mga few weeks ago, nakikipagbardahan talaga siya eh. I mean, Hindi, bakit siya kailangan mo nakikipagbardagahan? Wala ba siyang Senator trabaho? JV. Ha? Wala ba siyang trabaho? Bakit siya nakikipagbardahan? Wala ba siyang trabaho? Bakla, ang laki-laki ng operating expenses ninyo, ha? Magkano MOE? ng Hindi nga na Senado. isang senado. Well, si Laila no 90 million isang taon. So bakit sila nakikipagbardahan online? Kasi nga, kung gusto nilang makipagsagutan, kailangan punto per punto. Kasi hindi naman lahat ng sinasabi, hello, yung desisyon nga ng Amerika na mag-i-invade ng Iraq. Maraming Amerikanong umangal doon. So ano yan? Dahil sa sinasabi ninyo, ibig sabihin yan na yung totoo. Ano? Di kung ganyan pala, JB, na kung ano yung sinasabi ng gobyerno, yan dapat ang totoo, kayo ang nangi-indoctrinate. Correct. Education is different from indoctrination. Correct. Kasi he doesn't want to be examined eh. He doesn't want to be asked questions. Yes. Kailangan, kung gusto niyo tanggapin na lang namin kung anong posisyon ng gobyerno, wag na kaming magsalita, mas masahol pa kayo sa China. O at least ang China, no, alam mo kung ano yung mga hindi mo pwede sabihin. Klaro. To be honest, no, dito talaga alam mo yung mga alam mo yung red line, okay? Ito, hindi ito po pwede. You cannot cross this, no? Itong mga issue na ito. Pero, other than that, free for all ka na. Yung corruption dito, Diyos ko dahil, grabe yung usapan ng corruption dito. Na you wouldn't know that kasi nga, it's in Mandarin and people are talking about it, etc. Pero yun na nga. Pero ito, bigla kang, hala, bakit may iba na naman? Bakit kayo kailangan sundin namin yung sinasabi ninyo in the first place? Bakit namin kailangan sundin yung gobyerno? Napakasinungaling ninyo. Totoo. Diba? Hindi nga namin mapanghawakan yung mga pinagsasabi ninyo dahil flip kayo ng flip eh. Diba? Oo, na parang una nagsisinungaling kayo eh. So are you trustworthy? Yun na lang yun eh. Are you trustworthy? Kayo mga nagsasalita. Senator JB, are you trustworthy? Ang hirap na tanong niyan. Diba? Diba? Kung trustworthy ka, ba't hindi mo na ipaliwanag noon yung offshore account mo? At sinabi mo lang na demolition job lang ito. Oo. Naalala ko, yes. May mention ni Donato dito, comment dito. Part daw ng Pandora Papers si Lolo Art Tugade. I remember that. Ginawang issue yan kay Lolo Art nung Duterte time. And pero he was able to explain it.
Tapos sinabi niya, actually, yung mga ano ko, yung mga interest ko abroad, nakalista yun lahat, declared yun lahat. So, hindi naman siya Mm. sinikret ni ano, hindi siya sinikret ni Lolo Art. Dineclare niya doon Mm-mm. sa SALN niya Yeah. lahat ng mga interest niya abroad. Kasi yung SALN ngayon, yung SALN requirement naman ngayon, yung pag-declare, properties mo abroad at saka here in the Philippines. Ganon. So, yun yung naalala ko doon alam ko in-explain niya ni Lolo Art at saka sinabi niya, dineclare niya yun. Mm. Ayun. Sabi nito God, defense offshore accounts. So, inexplain niya yung Mm-mm. kanyang offshore accounts. Ay, ako naman, wala akong pakialam, no? Kung if he's corrupt or he's not corrupt, then file a case against Mm-mm. Tugade, and he was criticized and he answered the He criticism. answered, oo, he At answered. hindi niya Hindi tinang siya at hindi niya tinanggi na meron nga siyang offshore accounts. mm-mm. Pero eto, halimbawa, si Mark, hindi naman tinatanggi ni Mark na pumunta siya ng China at nag-undergo siya ng media, ano yan Media media tour. exchange. Mm-mm. Media tour pala tawag. At ito ay part ito ng agreement ng China at Philippines. Noon. Ngayon, Mm-mm. kung ayaw nyo, kung sa tingin nyo, ginagamit lang to for indoctrination, i-cancel ninyo Kasi, yung agreement. O parang TikTok din to, Joey. na, Ay, yung TikTok ginagamit yan para to, root. And then after a few weeks, biglang may partnership. Ano pa, ito may nakakatawa. Kasi sa TikTok, merong it is a long running program sa TikTok. Ang tawag doon, Edu Talk, ganun. So parang ina-encourage nila yung mga content creator na maggawa ng mga content na matututo yung mga bata. So, pagka inano mo yung hashtag na EduTalk, may ano yun okay yun actually kasi may mga teachers na kunwari math teacher, na yun ang content nila, nagtuturo sila ng math, nag-aano sila, ganun-ganon. May ano na yan, matagal na yung project na yan ng TikTok eh. So ang daming mga content creator. Actually, meron ang isang teacher din doon na nagpo-political content, pero language teacher siya talaga. Nagagawa rin siya ng mga language content, ganyan. So matagal matagal na siya na gano'n, matagal na meron 'yun do'n. O pagkatapos, ayan si PBBM is taking advantage of it. So, hindi palawakin pa natin ang partnership. Ayan. So, paano 'yun?